na natin bago tayo mag-commercial. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si NBI Director Attorney Melvin Chicago. Matibag. Director, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry po. Sa lahat ng tumatangkilik sa trilyong tumatangkilik sa inyong programa dito sa DCRH. Maraming salamat po. Teka, may mga dala pa kayo. May mga kasama kayo. May mga dala. Ano ba yan? Puto San Pedro. Joy Puto Cake. Yung mga nagtatanong kung ang NBI ba ay bumalik na sa TAF. Meron po pa kami doon yung clearance center lang po. Clearance center. Kino-construct po ngayon yung building. Ano po yan dinown siya. Talagang giniba. Mas magtatayo po ng bago. Ilang floors po yung tinatayo dyan? Hindi ko po alam yung eksaktong plano pero parang 8 floors po. Matatapos po ba yan ngayong... Sana po 2 years magawa pero yung phase 1, yung foundation tapos na din. Alam ko po reported by DPWH yung phase 2, 3 and 4 is already been bidded. So, sana po umabot na. Sana. Ngayon, ang NBI, doon po sa mga nagtatanong, nandito, nangungupahan muna sila. Diyan po sa Pasay po, sa Philinvest po, sa Cyberzone Building. Cyberzone building dito sa Pasay. Marami po kami tatanong, ano ba gusto nyo? Coffee or tea or tubig lang? Kahit mamaya na po. May Katunying po ba nakapirito? Yun lang. Malayo. Ang tabayanan po nyo, baka meron din kayong mga tanong kay Attorney Melvin Matibag, ang ating NBI Director. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Chityam Diapdihon, 7:22 ng umaga. Director, good morning po ulit sa inyo. Magandang umaga po, Katunying. Opo, okay. Ang diretso na natin, ang isa sa pinakahuling balita na pumutok ngayon na medyo interesado ang tao, yung binabanggit ng NBI na isang attempt to frame up the Executive Secretary sa mga kababaihang, sabi nga namin, good girls with bad habits. Okay. Ano po update ngayon? Well, unang-una po, ganito talaga. I just want to set the record straight. Para diretso po kasi medyo mali po yung nagiging direksyon ng ibang report. Ang thinking is, merong 5 babaeng kinausap na isi-set up na parang honey trap, idadaling kay Executive Secretary po. Hindi po ganun yung pangyayari. This is, nagsimula po ito sa isang normal na operasyon, normal operation po ng NBI Regional NCR po at ng STG po namin. So matagal na pong nasa radar itong personality na ito pong talent manager, tinasabing talent manager. Para sa kasong human trafficking. Kasi ang report po sa amin dito, ang intel report, yung aming mga open source intel namin at saka po yung aming human intel, lumalabas itong taong ito na nagdadala ng mga babae at mga lalaki sa kanyang mga sinasabing customer, kliyente. So nangyari po, nagkasapo ng entrapment operation itong NCR kasi meron na po palang time na nadala na to sa NBI din noon eh. Long time ago po. Pwede ko na bang banggitin? Kasi nabanggit naman Inulito de Guzman. Yan po. Opo. So ako lang, I'm just being careful. Ongoing pa po yung... Actually, on the issue of human trafficking, hindi na po ongoing yun. Na-file na po yung kaso. Na-inquest na. So, nung nahuli po ito, trap sa isang eksklusibong hotel po, medyo 5-star hotel dito. High-end po ang datingan eh. Nung nahuli po ito, dinala ngayon sa opisina ng NCR, region naman ng NCR Regional Office. At nung iniimbestigahan na, tumatanggi siya na, wala akong ginawa. Parang may term siya na PR lang. Parang yung PR pala po, ibig sabihin, wala, kapi-kapi lang, kwentuhan. Pero nasa loob na po ng hotel room. So hotel room na may body cam naman po yung mga operators namin at nakuha doon. Nung tinanggap na yung pera, doon na siya po na in-inform na inaaresto siya for human trafficking. At dinala na nga po. Nung iniimbestigahan na po doon sa opisina, nagsalita siya nung sa haba ng investigasyon, bigla sabi niya, ano po ba talagang dahilan? Ba't ako inaresto? Kasi PR lang naman po, wala kaming illegal na ginagawa. Baka po may kinalaman ito doon sa plano namin kay Senator Ralph Recto. So accident, parang natalisod lang. Ayun na nga po, ganun na yung nangyari na yung aming normal na operation, meron palang
pwede pa Mas bunga malalim. mas malalim. Palaman. So, nung nagsalita na siya ng ganun, tinawagan po ako nung team Director. leader na, sir, meron po ganito, ganito nga po yung binabanggit ko. Sabi ko, imbestigahan nyo na. At nung nagsalita na, yung babae dun sa 5, another po na talisod, kaya sinasabi siguro, ang ganda nung kwento dahil parang telenovela, nagsalita na rin yung babae. On record po yun, official. Nag-consent sila sa recording doon sa pagsasalita nila. At ano po sinabi ng kinumpirma babae? po yung sinabi nung talent talent manager. manager. Yung sige dito, na ang sinasabi, kinausap sila sa isang restaurant sa Quezon City ni dating Congressman Jing Paras para gumawa ng testimonya ng affidavit at ng pahayag na against kay Secretary Ralph Recto. At ang plano, kahapon or today dapat, ipapile nila yung kaso, ano-anong kaso, may kasama pang drugs, ganun po, sabi. Sabihin yung lugar, sa Rockwell, nagda-drugs, tapos kung ano-anong compromising na sexual thing ang ginagawa at pang-aabuso. So, ganun, saka May description. mga gamit din sila, 'di ba? Body cam para gawa nila ng ebidensya nila. Hindi po, ang Parang nangyari, affidavit lang, affidavit lang ang Affidavit gagawin. lang. Wala Gagawin. parang Because- tama ba intindi ko, Director? Wala talagang eksena na nandun si ES, Wala pong ganun. Gagawa lang ng Storya. inventong kwento. Ganun yung usapan. Kung alam niyo po yung term na compromat, Compromat. ibig sabihin yung gumagawa ng dossier. Ito po yung ginawa ng Russia. KGB. Na yung mga matataos na official, gagawan nila ng dossier na tinatawag, mga compromising sexual videos, na ganyan, or gagawan ng storya, dokumento, ganyan. Ang latest yung kay Donald Trump, yung ginagawan siya ng kwento na ganyan. Ganun ang gagawin. Pero kasama rin sa plano talaga na papuntahin sa isang lugar si ES. Wala po eh. Walang ganun. Kung baga mangyayari, papile Kwento sila lang, ng kaso. gagawa lang ng gawan kwento. po ng kwento, may salaysay, ipapile yung kanyang sinumpang salaysay sa piskalya at magpe-press con sila. So meron ka ng materialis ngayon. Tapos Enough to nasirain ka. You will be put on the defensible ready na sabihin mo, hindi, ganyan, ganito. Kasi may half-truth eh. Meron talagang Rockwell, may ganun talaga. So nung sinabi na po yun, pinalalim na namin yung investigasyon. Teka muna, yung bang Rockwell, binanggit nyo na ba yan publicly before? Wala po. Kasi nagulat ako eh. Kaya wala po. Sige po. Kaya nga yung Rockwell, narinig lang namin dun sa babae na nakuha. Kaya nung tinitingnan ko yung post sa social media, nung isang personalidad din na nabanggit, May 17 pa lang, binabanggit niya na yung Rockwell. At nung pumutok na may nahuli, binanggit bigla yung Rockwell ulit. So sabi ko, teka muna, too much of the coincidence. Kaya lalo pa kami mag-iimbestiga. So sa ganito, liwanagin po natin, ang talagang direktang may testimonya at corroborated na positibong in-identify na siya ay kausap at nandoon at may mga kasama pong abogado. Nakahanda po yung affidavit. Ay si Congressman Jing Paras. Yun ang nakakaharap ng Yun mga nakaharap po talaga. ng mga babae Ang tsaka nung talent manager. Tama po. Tapos May 26, ito po yung sinabi eh. May 26, tinext si Lito, itong talent manager, na nakita namin, na-retrieve na po namin yung text eh. Na screenshot, pinicturean, sinave po, with the consent. Tsaka nag-apply naman tayo ng cyber warrant po dyan. Pero even without, may consent po nung may-ari yung telepono. Nung chinecheck na po ulit yung conversation, binura na. Na-deleted na yung sa portion niya. Ano po? Pero ang nangyari, si Congressman Jing Paras, kaya naman na-involve si Congressman na Leandro Libiste, ay ang nagbanggit si Congressman Jing Paras. Pero yung bang mga babaeng ito o kahit si Lito de Guzman, nakita man lang ba nila si Congressman Leandro Libiste? Well, sinabi po nila na hindi nila nakakaharap. So ang nag-name drop lang kay Congressman Libiste ay si Congressman Jing Paras na siya magpipinance nung gagawin nila. Kahit sa telepono, hindi nila nakausap. Hindi po, wala pong statement na gano'n. Kaya nga ako po, very careful. Ang pahayag ko nga po, Katunying, ka Jerry, is as to Congressman Leandro Libiste, ito ay hearsay pa. Doon testimonya ng dalawa dahil narinig lang nilang sinabi ni Congressman Jing Paras. Ibig sabihin, ang magbibigay linaw dito, si Congressman Jing Paras. Kaya naman ako nagtataka kay Congressman Libiste na hindi, gano'n naman yung pahayag ko, hindi yata napakinggan. Madami na kagad na
sinasabi. Opo. Oo. At liliwanagin ko po, yung patawag sa kanila sa Webes, hindi Yung nangangahulugan. sampina Yung sampina po, hindi nangangahulugan na kayo akusado na sa destabilisasyon o ano mang gawin, kundi bigyan linaw Para ninyo. bigyan linaw. Pero Tumulong kayo. gaano ba ang bisa ng sampina ng NBI? Kahit ba isang congressman na ganyan o isang government official ay obligadong magpunta at sundin yung sampina? Dapat po, kasi kung ikaw sumusunod ka sa batas, wala man po kaming contempt power, no? Pero yung pong sampina is a mandate given to us by the law, created NBI, ano po? At yung mga kongresista naman po ang gumawa nitong batas na ito, napakaganda po na irespeto. At bigyan po natin ng pagkakataon na ipaliwanag. Ngayon, kung if they feel na sila'y ginagawa akusado, they have their rights. Andiyan dyan yung rights sila. Pwede sila magdala kahit ilang lawyers yung dali Pwede, nila. abogado. Director, nandun yung mga babae. Opo. Para lang ma-imagine lang ng mga nakikinig sa. Andun yung limang babae 5 po yung dala-dala ni Lito de Guzman. Opo, nung araw ng entrapment. Nung araw ng entrapment. Tapos mula po dun sa 5 na yon, sabi niyo merong isa May isa po. na nagsabi na, kinausap nga kami Tama po. ni Congressman Paras. Ano daw po yung sinabi sa kanya ni Congressman Paras na dapat niyang gawin? Well, tinuro na po. Sasabihin nga na kinukuha sila ni Secretary Ralph Recto at dinadala doon sa condominium at tapos nagdadrag sila, cocaine, binanggit pa po na gano'n. At yung pera, hinahagis lang daw. Na ganyan, sabihin nyo, pera ng taong bayan yan. May ganun pa po So, na para may lalong, anggulo po. May magagalit anggulo. ka talaga pagka- May anggulo. Tapos pinipilit kayong makipagtalik. Ganyan, kung ano-ano kuhan. At meron pa pong sinasabi, pinapaliguan. Mga ganun po. Graphical. Nakakwento po Meron na pong, ganun. so kung mag-execute siya ng affidavit, meron pong gagawa ng affidavit. Tama. Actually, ang sinasabi nila may abogado ng kasama ng meeting. Talaga, ha? Doon sa araw na yun. Sa araw na yun. Tatlong meeting po. So, balikan ko po. May 26, nag-text kay Lito para yung plano. Sinabi, may plano. Nag-meeting silang July 11, July 15, at July 26. Sa plano nila, paano ho ang dating na complainant sila? Parang Parang ganun. ganun. Parang Parang complainant, abuse. Meron, ilan po yung nakausap para gumawa ng affidavit? Actually, 5 babae yung pinakukuha. At lumalabas, may nakausap na 5. Tapos doon 26, may isa pang kinausap. Tapos po, ang pangakong halaga, malaking halaga po. Magkano po? Actually, nakakatawa nga ito dahil sabi, 6 million yung una. Tumawad ng 5 million. Sabi, naging gawin daw 5.5 para may 500 pa si Kong Jing. Ganun po yung mga kwento. 1 million bawat isa doon sa babae sasama. Sa 1 million. Kaya naging 4 na lang yung babae sasama kasi tag 1 million. 1 million ngayon kay Lito. Ganun po kadetalye, ha. So mahirap natin Pero paano palagpasin. kung sabihin nung ni Congressman Jing Paras, walang ganyan, hindi totoo, hindi ko kinausap yung mga yan. Ni Congressman Paras. Well, dalawa po yung witness na eh. Ngayon po, yun nga yung gusto namin marinig sa kanya. Dahil kung hindi po totoo, hindi niya nakausap, kami mismo sa NBI, bukod sa kaso ng human trafficking, dapat kasuhan pa rin natin itong mga to, habulin po natin. Apo. At doon po sa mga nagsasabing napakaganda na script, talagang pag tinignan mo, magandang yung story. Pang plus report nga eh. Pang-plus report talaga. Sa radyo. Pero tingnan mo naman po, i-analyze natin logically. Kung ikaw ba si Lito, ikaw yung talent mo, papayag ka bang makulong ng Nobel? At maikasuhan ng human trafficking para lang gumawa ng ganitong storya? Hanggang ngayon po nakaditini sa amin eh. At there are attempts to give money sa kanya po, ha. Ginagamit kung sino-sinong pangalan. So ito hong si Lito at yung mga kasamang babae ay willing na magbigay ng testimonya laban kay dating Congressman Jing Paras. Meron na po. Meron Meron na. May testimonya na. At meron pong isang istasyon na pinayagan ng abogado nila. May abogado po sila dito na magkaroon ng exclusive. Kaya may lumalabas po na pahayag na. At pumayag na rin po kami kasi protection na rin po ng NBI na meron talagang third party independently. So yung babae na nagpa-interview na, ganon? Opo. Nagpa-interview. Si Lito, Meron na po. May statement na. Guided po ng lawyer na yan. Abogado. Opo. So ang involved personalities dito, again, si
si Congressman Libiste ay sinabi lang na siya ang magpi-finance. Yes, Tama. opo. Paulit-ulit po yun. Sa tatlong okasyon. Yun ay sinasabi lamang ni dating Dati- Congressman Jing Paras. Tama po. Pero ang talagang humarap sa kanila si Jing Paras saka abogado. May abogado po. May abogado. Na kasama. Ang tanong ko, kayo po'y abogado rin. Yung po bang abogado na yun, wag na muna natin bagintin ng pangalan, maliban nila kung nabanggit nyo na sa nakaraan. Wala pa po. No, wag nga. Sila po ba pwedeng managot dito? Kasi mag-execute ng affidavit na hindi naman totoo eh. Una-una po, sa CPR, isa Code of Professional Responsibility and Accountability. Pasok na pasok. Disbarment po ang kapupuntahan niyan. Kasi illegal. Pangalawa, criminal cases pwede po. Kasi you're encouraging a person to bear false testimony sa ibang tao. At tinitingnan po namin yung angulo rito ng human trafficking. Kung mapatunayan po na totoo lahat yung sinasabi, doon sa mga individual na binabanggit nitong babae at saka dito. Ito po bang mga babae taga Viva Max? Alam niyo po, parang medyo leading question eh. Objection, Your Honor eh. Leading question. Hindi, kaya lang naman Hindi ko po alam kung sila ay Viva Max or ano, pero may mga nagsasabi po na gano'n. Pero, at may nagpapakil. Pero, sabi ko, we have to protect po yung personality. Sa kapan sila. That is under galo po eh. Dahil victim sila. Sa paningin ng batas, biktima sila. Biktima po sila. That's why nung natapos na po yung processing sa kanila, iti-turn over po namin sa DSWD po. Opo. Kaya naman nabanggit to ni Kumbachero yung Viva Max. Dahil nga sa narinig namin, itong si Congressman Jing Paras Ay, parang nasa business din dyan sa Viva Max sa pagpuproduce ng mga sexy films. Pagpuproduce lang po ba o paggawa ng pelikula? bakit aktor na rin ba si Congressman? Okay. Pero may sasabihin po ako sa Sige inyo. ba, sige ba. Yung pong listahan, may phone book yan eh, telepono. Wala po kayong dalawa ron. Yun lang po. Mabuti na lang. Okay. Director, nakausap niyo si ES Ralph Recto Opo. dito. Opo. Ano pong sabi niya? Natakot ba siya na siya ay siyempre mabigat Opo. na aligasyon po ito. Natakot ba siya na masira ang reputasyon siya po o natakot siya kay Governor Vilma? Baka parehas po. Ano po. But he was very thankful. No? Hindi po rin siya makapaniwala na may ganung plano. Naabot sa ganung pagpaplano dahil lamang sa pagkakaiba-iba sa politika. Kasi binanggit pa po, according dun sa nagsasalaysay na babae, parang sinasabi kaya magpipinance ay si Congressman Libiste may kinalaman sa lokal na politika sa Batangas. May ganun po na mga anggulo. Yun po yung mas maganda na sagutin ni Congressman Jing Paras at ni Congressman Libiste. Kaya sana po pumunta. Anyway, sinasabi naman po ni Congressman Libiste na kami kaibigan. So, definitely, as a practice naman ng NBI, we treat everyone professionally. Kami pa nga po minsan yung medyo nababastos doon. And ang bilin ko lagi sa aming mga ahente na nag-iimbestiga, we exercise maximum tolerance. Kasi the mere fact na NBI na tayo, we are person in authority, may built-in na talaga na parang respeto dapat o paggalang o takot na siguro, pero hindi natin maasahan sa lahat yan. Director, isa lang ba ang cabinet member na target ng ganitong compromat? Yun po KGB yung style. gusto naming palalimin dahil we've been hearing things at may mga naglalabas na nga ng balita at may mga pinapangalanan. May mga pinangalanan Opo. nga. Opo. So we are checking on that. Kasi nakakatakot po eh. Hindi na po ito yung normal na ginagawa na normal bigla eh. So napakahirap. Alam naman po natin we are heavily polarized yung banggaan ng politika, ganyan. Tapos syempre, kami nga po, we're all been accused na we weaponized, na may kinakampihan pagka administrasyon, ganito, ganyan. Pero hindi po totoo yun. Ang sa amin, we are always be guided by the evidence and the process and kung ano yung batas. Tama po. Wala naman po akong ginawa so far mula nung ako'y dumating dyan na hindi ko tinugma Na sa wala batas, sa mandate ninyo. na hindi ko sinunod sa mandate po namin. May feelers na ba sila Kong Jing Paras at Kong Libiste? Well, si Kong Jing Paras, he was calling me 2 nights ago pero hindi ko na muna sinagot. I don't want to, hindi naman po ako yung personal na mag-iimbestiga dyan. So, ayoko pong magkaroon ng parang somehow na
issue, no? Kay ano naman, kay Kong Libiste, nakita ko lang yung pinadala sa akin ng mga post niya tungkol sa akin. Ano po? Sagot ko lang naman, talaga namang no one is above the law. Ano po? And kung siya noon, pinayuhan ko, nag-mentor, I will not deny it, kaibigan po natin yung pamilya niya, kakilala ko po parehas na magulang niya. Pero sabi niya, minentor ko siya, hindi po ito kasama sa tinuro ko sa kanya kung ginawa niya talaga ito, no? Kung totoo man po. And totoo po yun. I admire him noong time na yun na inaangaan ko siya na he can be a good leader. Siyempre, lalo na yung mga magulang naman niya. Pinanganak siya na maswerte siya. Nandiyan na yung mga magulang niya, itutuloy na lang niya. And in fact, I'm one of those individuals sabi, why don't you try para merong legacy itutuloy sa mga magulang mo? Pero does not give you the authority, kung totoo man, na abusuhin mo yung kapangyarihang ibinibigay sa'yo o yung kayamanan na meron ka, wag nating gamitin sa panipamamagitan. Ako po, kumpara sa mga taong ito, isang direktor lamang na yung mandato ko po nanggagaling lang sa batas at sa pagtatalaga sa atin ng Pangulo. Wala po tayong ipagmamalaki Yung dito. po, Director, yung, kung sakali, sabi nga, kung totoo man, anong kaso ang pwedeng kaharapin ni Congressman Paras at ng iba pa na sangkot dito? Well, meron na po responsibilidad sa revised penal code dyan if you are encouraging somebody to be a witness, a false witness to a crime na hindi naman ginawa ng tao. So, tapos kung peke na mga perjury po yan. So sila nagtulong-tulong dyan. Kahit hindi ikaw mismo pumirma dyan, papasok yan sa conspiracy ninyo. And ang isang mabigat pong tinitingnan namin dito, there is an abuse din doon sa mga babae. So pwede rin pong pumasok ito doon sa human trafficking. Kasi alam po nila na gipit sa pera na nangangailangan sa ganun. So dinala mo, kinausap mo. You take advantage na. You take advantage of that. Yung bang abogado kasama sa, yung binabag nyo si attorney Wala pa po ako pinag-attorney. Ikaw talaga po ka. ay kasama sa sinampina na ninyo? Hindi pa po kasi namin na-establish yung identity. Ano po. So we have to sana po may way kami to get mga footages kung may CCTV ron. Pero apparently nung nagpunta po doon yung mga parang it will take time. Parang yung saving nung CCTV days lang. So may kung po ba, balikan ko lang yung mga mayroon bang nai-advance na bayad man lang sa kanila? Ang usapan po, pag pirma doon sa affidavit 30%, pag-file sa piskalya, another 40%. Yung 30% while the case is ongoing. So, dapat ang filing supposedly Yesterday or today po, dapat. Yun po yung plano nila. Alam nyo, sobra po talaga din, may element of luck, so to speak, or hand of God probably, the protection ng si Secretary or kung sino man pa yung mga iniisip na pero yung mataliso nyo ng gano'n, ano? Tsaka yung timing po. Sumakto doon sa timing. May mga binanggit na cabinet members, siguro kasi lumabas naman na sa mga news website, nabanggit po diyan. Actually pati si Ombudsman Boying, John Vic, Secretary Vince Dizon, Secretary Aguda, Benhar. Opo. Yan po na kasama ba yun sa mga binanggit ng mga kababayan na to? Sa totoo, wala po pa silang binabanggit na iba except si Secretary Radcliffe. Si ES lang. Pero yung tinitingnan namin, yung bunga pong design na disenyo, baka may ibang grupo. Kung sakali, I mean, we cannot discount that possibility. Kasi kung nabuo itong planong ganito, tapos ang target mo kagad, yung executive secretary, which we all know, is the little president. Remus inter pares. Remus inter pares is the first among equal. Yun po yung pagka nadali yung medyo, di ba? ES. So pwede rin nating tingnan kung lumisit yung plane na to, pwede nang next na, ano po. Opo. Matindi yan, ano? Matindi po, matindi. Sabi, mabibitin tayo dito sayang kaya marami kaming commercial Gusto man namin kayong salamat sa Putong Binyang. San Pedro ba yun? San Pedro po yun. Joy Puto Cake. Puto Cake po. Thank you. Director, salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you. Si NBI Director Melvin Chicago. Matibag. Thank you.